Bangungot ng nakaraan sa 12 anyos na si Renz nang i-play sa pagdinig ng Senado ang recording ng kanyang salaysay tungkol sa military training nila sa Sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte. Dati siyang miyembro ng umano'y kulto na Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Nang magbibigay na siya ng salaysay, hindi niya napigilang mapaiyak. Your Honor, for a while, Your Honor. Sure po. Sorry. Pagkalipas ng ilang minuto, umayos na ang pakiramdam ni Renz. Isiniwalat niya ang nakitang sakos-sakong armas na dinala raw sa kanilang bahay noong eleksyon. Ginagamit niya ito sa kanilang training. Kayo ba'y tinetrain para maging sundalo? Gitrain ba kuno mo nga mahimong sundalo? Oo, Your Honor. 12 years old ka rin, tinetrain ka para maging sundalo? Opo. Naging emosyonal ulit si Renz nang ikwento niya ang naranasang hirap sa loob ng Sitio Kapihan sa pamamahala ni J. Renz Kilario o mas kilala bilang Senyor Aguila. Sa barracks na mo magakot may kuan buhangin. Yatid Dutch. Sa barracks kasi daw nila is pinapakuha sila ng buhangin at ina-attendance, Your Honor. Barak, so lugar talaga ng sundalo or ng barracks, lugar ng pag-train para maging sundalo? Opo. Sumasa ilalim siya sa matinding training samantalang pinagkakait daw ni Senyor Aguila ang kanilang edukasyon. Bakit ka ba tumakas sa Kapihan? Kay wala may eskwela na. Karon bisag 12 yung edad. Di pagyabog ko ibubusuhan. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Alam mo dito, eto I don't think siguro tinuturuan na ito yung mga bata. Sabihin talaga kung kita nyo naman, hindi naman nagsisinungaling itong mga bata. Kaya alam mo, Senyor Aguila, kahit isa ka pang Aguila, babagsak ka din. Sabi ko sa'yo, hindi tama yung ginagawa ninyo. Kasi sa tingin ko, mas nagsasabi naman ng totoo itong bata na to kaysa sa inyo. Alam mo, Senyor Aguila, ito lang masasabi ko sa'yo. Pag ikaw talaga hindi umayos-ayos, sana magkaroon ka ng magkaroon ka ng sarili mong kawal sa loob ng bilibid. Doon ka na lang. Ay nako. Anyway, sana lang talaga umayos ka. Yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Sorry Ren, sorry. Agad namang kinumpronta ni Senator Ronald De La Rosa, ang leader ng umano'y kulto. Hindi niyo pinapalabas yung mga bata para mag-aral doon sa baba? Hindi yan totoo, sir. Yung pinapayagan naman yan na lumabas. Hindi naman yan kinukulong niya. Tanaw na to ang kwan, sir. Mr. Chair, pwede bang hindi magturo ng daliri si Mr. Kilario, si Haring? Sorry po. Alam mo, ako hanga ako dito sa ito, in fairness sabi ko naman sa inyo, hindi naman tayo tumitingin kung ano kulay ng mga politiko. But this time, gusto ko lang pasalamatan si Ontiveros sa kanyang revelasyon. Nakakatuwa dahil because of her, kahit pa paano na-reveal itong mga kasinungalingan dito sa Socorro na ito. Palakpakan natin. Bawasan mo na lang yung konting drama-drama mo. Medyo nakakairita lang kasi, hindi ba? Medyo yung drama lang, medyo nakakainis. Pero yung kanyang ginawa, maraming salamat po, Senator Ontiveros, sa inyong ginawa. Pero dito halatang-halata nyo na yung galit na galit siya. No? Yung pagtuturo mo, Pero tama nga naman din naman yun. Kasi baka mamaya, nasisindak yung mga bata, di ba? Bata ho yan. Senyor Aguila sa mga bata. Base naman sa datos ng DepEd na nakuha ng lokal na pamahalaan ng Socorro, mahigit 800 estudyante sa elementarya at high school ang nag-drop out noong 2019 sa Socorro.
sa Socorro, talagang binawala nilang bumaba ang mga bata. Pero matigas sa pagtatanggi si Senyor Aguila. Ang tanong ko lang kung nakakalabas nila sa kapihan para pumunta sa eskwelahan doon sa Oh, baba. yes, Tinood. Yes? Gagawa sila. So, strike to ka na ha? Oo. Kahit sinong Diyos sinasamba mo, hindi yan makakatago sa katotohanan. Ipinakita rin sa Senado ang litrato ni Senyor Aguila kasama ang kanyang private army na may mga hawak na armas. Pinagtibay ng isang dating miyembro ng SBSI ang isiniwalat ni Renz. Bata pa lang daw talaga ay sinasani na ng grupo para maging soldier of God. May 7 level daw ang Grabe, no? Alam mo, grabe ito. Papakita ko sa inyo yung picture mamaya. fetus ang tawag sa Grabe, no? pinakamababang Fetus. level. Bakit fetus? Mga bata ba? Mga bata po yun. Ilang taon na bata ang fetus? Grabe, 6 no? to 7. 6 to 7 years old. Nandun na sa Soldiers of God. Kinumpirma ng Police Regional Office 13 na may mga nag-awol ng polis at umanib sa private army ni Senyor Aguila dahil sa mga salaysay ng testigo. Kumbinsido ang mga senador na nag-ooperate Wala na. bilang kulto ang SBSI. Talagang kitang-kita ho natin na meron ho talagang nangyayaring hindi maganda. 'Di ba? Ito, papakita ko sa inyo. Ayan, ho. Kita nyo na? Akala ninyo si Kim, ano, no? Yung sa North Korea? Hindi ho sa North Korea yan. Hindi ho yan si Kim Jong-un. Hindi ho yan siya. Ginawin ko lang. At hindi rin yan yung kumanta ng Gangnam Style, ha? Hindi siya yan. Kim Jong-un yan, eh. Ha? Hindi din si Gangnam Style yan, ha? Pero kakaiba to. Ibig sabihin, alam ko Kim Jong-un. Gusto ko ul lang gusto ko, eh. Alam mo kung ba't ul? Alam nyo na ibig sabihin ng Kim Jong-ul. Ul-ul. Hindi, ha? Grabe ho, ha? Alam mo, may ilang pictures na lumabas at hindi mo na talaga madideny ito. Paano mo i-deny yan? Bakit may ganyan? Anong, don't tell me, nagpa-picture lang siya dyan. Mga nakaano ho yan, eh. Kitang-kita nyo naman, ho. Hindi ho nagpa-picture yan. Alam mo, bigla ako natakot, eh. Sa totoo lang, ha? Bigla ako natakot sa picture na yan, eh. Alam mo kung bakit? Ibig sabihin, merong nagaganap sa mga probinsya na ganyan na hindi natin alam. Di ba? Kung hindi pa nabulgar. Sa tingin nyo, yung probinsya lang na yan ang meron? Baka yung iba pa. Eh lalo na siguro yung mga lugar na alam naman natin talagang pinagkukutaan din ng mga ilang extremist, di ba? Parang sabi ko nga, tama talaga yung sinasabi nung mga ilan nating kababayan na merong mga warlords sa probinsya.